Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na inspirasyon mula sa mga kwento ng mga matatanda, alamat, at mga urban legend tungkol sa aswang. Hindi layunin ng kwentong ito na takutin o manira ng sinuman, kundi upang magbigay ng libangan, kilig, at aral sa mga mambabasa. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Huwag seryosohin, ito ay isang fictional horror story para sa mga mahilig sa kababalaghan. Matapos ang halos 8 taon sa Maynila, napilitan si Ana na bumalik sa kanilang probinsya sa Baryo Sulipan. Isang kakaibang mensahe ang natanggap niya mula sa kanyang kapatid na si Lito, isang sulat na nagsasabing kailangan na raw siyang bumalik dahil si Lola Mercedes ay naghihingalo na. Nagdadalawang isip pa si Ana noon. Marami siyang alaalang pilit kinalimutan, lalo na ang lumang bahay kung saan siya lumaki. Isang bahay na laging malamig kahit tag-araw. Isang bahay na tila may matang laging nakamasid. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng katahimikan. Iba na ang hitsura ng paligid, mas malungkot, mas madilim, at tila walang buhay. Ang dating mga kapitbahay ay lumipat na raw, ayon kay Lito. Wala na rin si Mang Teroy, ang matandang nagtataho. Ang tanging naiwan ay si Lola Mercedes, mahina, payat, at palaging tulala. Pero sa kabila ng kalagayan ni Lola, may kakaiba sa kanyang presensya. Nang magkaharap sila, tila nabuhayan ng lakas si Lola. Malalim ang kanyang tingin kay Ana. Anak, ikaw na ang susunod. Kailangan mo nang bumalik sa lumang bahay. Napakunot noo si Ana. Lola, akala ko po sinarado na ang bahay na yon. Hindi mo pwedeng takasan ang tahanan mo, malamig na sagot ng matanda. Kinabukasan, sinamahan siya ni Lito papunta sa lumang bahay. Matatagpuan ito sa kabilang dulo ng baryo, tabing gubat, malapit sa isang ilog na matagal ng tuyo. Habang binabagtas nila ang makitid na daan, ramdam ni Ana ang kakaibang lamig sa paligid. Wala namang hangin, pero napapatingin siya sa mga aninong gumagalaw sa gilid ng daan. Pagkarating sa harap ng bahay, halos di na niya ito makilala. Ang dating malinis na bakuran ay tinubuan na ng makakapal na damo. Ang pintuan ay bulok na at may bakas ng mga kalmot. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat ay ang pakiramdam ni Ana, tila may humihila sa kanya papasok. Nang pumasok siya, biglang humigpit ang yakap ng hangin sa loob. Mabigat. Madilim. At sa bawat yapak niya sa sahig na kahoy, may kaluskos mula sa itaas. Lola, bakit niyo po ako pinapapunta rito? Tanong ni Ana kinagabihan. May tinatagong lihim ang bahay na yan, sagot ni Lola habang nakatingin sa bintana. At ikaw lang ang maaaring magpatuloy. Kinabukasan, iniwan siya ni Lito sa bahay. Ayon kay Lola, kailangan niyang manatili roon ng mag-isa sa loob ng 7 gabi. Bawal umalis. Bawal tumawag ng tulong. At higit sa lahat, bawal pumasok sa silid sa ikalawang palapag. Ano pong meron sa silid na yon? Usisa ni Ana. Pag binuksan mo iyan, hindi ka na makakabalik sa kung sino ka ngayon. Hindi makatulog si Ana sa unang gabi. Sa bawat kislot ng gabi, may tunog ng kaluskos, lagaslas, at tila paos na boses na bumubulong sa kanyang tenga. Napapikit siya, pero parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. Kinabukasan, binilang niya ang mga silid. 5 lang naman talaga ang kwarto sa bahay, pero parang may nadagdag. Isa sa mga pintuan sa ikalawang palapag ay tila hindi pa niya nakikita noon. Kulay itim ito, at may kakaibang hugis ang hawakan, parang baluktot na buto. Habang lumilipas ang araw, lalong lumalalim ang kaba ni Ana. Sa bawat sulok ng bahay, may aninong tila sumusunod. Sa bawat kwarto, may malalamig na hiningang dumadaan. Ngunit hindi pa ito ang pinakamatindi, dahil sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na humahawak ng isang sanggol na may pulang mata at itim na balat. Nang magising siya, may dugo sa kanyang palad. At sa ikalawang gabi, biglang kumatok ang itim na pintuan. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Ana. Nanginginig siya sa lamig at sa natitirang takot mula sa kanyang panaginip. Ang mga imahe ng pulang mata, ng bata na may balat na parang sunog na uling, at ang dugong nasa kanyang kamay, lahat ito'y sariwa pa rin sa kanyang isipan. Tila ba ang panaginip ay hindi lamang simpleng bangungot kundi paalala ng isang bagay na totoo at matagal nang nakakubli. Naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay upang kumalma. Pinilit niyang isa-isahin ang mga alaala ng kanyang kabataan sa lumang bahay, ang amoy ng bagong lutong tinapay sa kusina, ang mga halakhak nila ni Lito habang nagtataguan sa bakuran, at ang pagkakalinga ng kanyang lola tuwing siya'y nilalagnat.
Ngunit kasabay ng mga magagandang alaala ay ang mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Naalala niyang minsang may dumalaw na albularyo sa kanilang bahay. May dala itong langis at palaspas. Kinausap nito si Lola sa isang wikang hindi niya maintindihan. Matapos iyon, ilang araw silang hindi pinayagang lumabas ng bahay. Walang paliwanag. Walang tanong. Napatingin si Ana sa orasan, 9:00 na ng umaga. Kailangan niyang maglinis ng bahay, ayon sa bilin ni Lola. Pero bago siya makapagsimula, napansin niyang may kakaibang marka sa sahig ng sala. Isang bilog na may ukit na tila sinadyang kinayod gamit ang matulis na bagay. Sa gitna nito ay may krus na nakabaliktad. Lumapit siya, at sa kanyang pagkakatitig, may narinig siyang bulong. Balik-balik ka na, napaatras si Ana. Pumikit siya ng mariin at sinabing iniisip niya lang iyon. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, tila ba mas lumalakas ang bulungan sa kanyang tenga. Hindi na ito nagmula sa paligid kundi sa kanyang loob. Sa kanyang isip. Sa kanyang dugo. Hindi ka makakatakas. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang ama. Isang gabi raw noong bata pa siya, may narinig itong malalakas na yapak sa bubong. Akala ng kanyang ama ay magnanakaw, pero nang sumilip ito sa bintana, nakita raw nitong may nilalang na nakasampa sa kisam, may pakpak, pulang mata, at mahabang dila na parang ahas. Simula noon, hindi na ito bumalik sa bahay. At pagkaraan ng ilang taon, namatay ito sa isang misteryosong aksidente, nahulog sa bangin kahit nakabisado nito ang daan. Hindi ito aksidente ang nasabi ni Lola noon. May kapalit lahat ng hindi mo sinunod. Bumalik si Ana sa kusina para kumuha ng tubig, ngunit pagtingin niya sa lababo, may dumadaang likido sa tubo, kulay itim, malapot, at may bahid ng pulang parang dugo. Nang hawakan niya ang gripo, bigla itong sumirit ng tubig na may baho ng panis na karne. Napasigaw si Ana. Nang bigla, mula sa likod, may bumulong, naaalala mo na ba? Napalingon siya pero wala namang tao. Nabitawan niya ang baso at nabasag ito. Nang yumuko siya para pulutin ang bubog, nakakita siya ng isang larawan sa ilalim ng kabinet, luma, kupas, at kulay sipya. Naroon si Lola, may karga siyang sanggol na balot sa puting kumot. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, Batang Itinakda, 1996. Batang Itinakda. Bakit tila pamilyar sa kanya ang bata sa litrato? Bakit parang siya yon? Hindi na niya mapigilan ang kanyang kaba. Tumakbo siya papunta sa ikalawang palapag, sa kabila ng babala ni Lola, at humarap sa itim na pintuan. Huminga siya ng malalim, inilapit ang kamay sa seradura, pero bago pa man niya ito mabuksan, may biglang humawak sa kanyang balikat. Si Lola. Wag na wag mong bubuksan yan, Ana, sigaw ng matanda, galit ang tinig, ngunit may bakas ng takot. Nakita ko na po ang litrato. Ako po ba yung tinutukoy na batang itinakda? Napayuko si Lola. Ikaw yon. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan mong bumalik. May misyon ka, Ana. May dugo kang hindi mo maitatanggi. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na sumagot si Lola. Bagkus, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Ana at isinama ito pabalik sa kusina. Doon, inilabas niya ang isang kahon mula sa ilalim ng aparador. Nang buksan ito, puno ito ng mga lumang kasulatan, anting-anting, pahina mula sa lumang aklat na may sinaunang wika, at isang mapang may bilog sa gitna, ang eksaktong lokasyon ng lumang bahay. Ito ang huling henerasyon ng tagapagbantay, paliwanag ni Lola. Ang pinto na yan ay kulungan ng nilalang na muntik nang pumatay sa ating angkan. Dugo ng pamilya natin ang nagsisilbing tatak, kung sino ang kayang magpanatili ng selyo. Ibig niyo pong sabihin may nakakulong diyan? Aswang. Tumingin si Lola sa kanya. Matagal. Malalim. At saka mahinang bulong, hindi lang basta aswang. Ina mo. Tumigil ang oras para kay Ana sa narinig niyang iyon. Ang. Ina ko. Akala ko po matagal na siyang patay. Ang tinig niya'y garalgal, nanginginig sa emosyon. Tumingin si Lola Mercedes sa kanya, mabigat ang mata at bakas ang pangungumpisal. Hindi siya namatay, Ana. Siya ay isinakripisyo, hindi para mamatay, kundi para ikulong. Ipinatong ang kanyang espiritu sa silid na iyon, para hindi na muling makawala ang kasamaan sa katawan niyang nilamon ng pagiging isang aswang. Halos hindi makapaniwala si Ana. Paano magiging totoo ang lahat ng ito? Buong buhay niya, sinabi sa kanya ng ama na ang kanyang ina ay namatay sa panganganak.
Ngunit heto ngayon si Lola, nagsasabing buhay pa ito, o kung tutuusin, isang bagay na mas masahol pa sa pagkabuhay, pagkakakulong sa isang silid, bilang halimaw. Bakit niyo hindi sinabi agad sa akin? Bakit ngayon lang, tanong niya, halos mapahagulgol. Dahil hindi ka pa handa noon. Ngayon lang nagtagpo ang oras. Ikaw ang susunod na tagapagbantay ng silid. Nasa dugo mo ito, Ana. Muling napatingin si Ana sa itim na pintuan sa itaas. Pakiramdam niya'y kinakaladkad ang kanyang kaluluwa papunta roon. Hindi lang takot ang hatid ng silid, kundi isang malalim na koneksyon. Isang boses na matagal ng tahimik, ngunit unti-unting muling nagigising. Bakit niyo siya kinulong? Bakit hindi niyo tinulungan? Pumikit si Lola. Dahil hindi siya nais tumulong. Pinili niya ang kadiliman. Nagpakain siya sa lakas ng gabi, sa kapangyarihang galing sa nilalang sa gubat. At sa huli, pinili niya ang pagiging halimaw kaysa sa pagiging ina. Ilang sandali ng katahimikan ang dumaan. Napuno ng mga hikbi at pag-aalangan ang kusina. Hanggang sa muling nagsalita si Ana, gusto ko siyang makita. Hindi pwede. Bakit hindi? Karapatan ko yon. Nanay ko siya. Kapag binuksan mo ang pintuan na yon, hindi mo alam kung sino sa inyo ang lalabas bilang ikaw. Sa gabing iyon, binantayan ni Lola ang pintuan. Hindi siya natulog. Hawak niya ang isang lumang itak, may nakaukit na dasal sa talim. Sa kanyang harapan ay isang mangkok na may langis, luya, at pinaghalong abo ng kandilang pula at itim. Sa ibaba, si Ana ay hindi mapakali. May bumubulong sa kanya sa dilim. Sa bawat kisap ng ilaw, may refleksyong hindi kanya sa salamin. Minsan ay nakikita niyang nakangiti siya, pero ang katawan ay hindi gumagalaw. Kinaumagahan, bumalik siya sa kahon ng lumang kasulatan. Doon niya natagpuan ang isang liham, kay Lola, mula sa isang ama ni Ana. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago siya isinilang, Mercedes, kung sakaling hindi ko nakayanin, pangako mong ikaw na ang babantay sa anak natin. Huwag mong hayaang mapalapit siya sa ina niya. Ang bata ay may 2 kaluluwa, isang ilaw, isang dilim. Ang magwawagi ay ang kaluluwang piniling sundin ng anak. Napaluha si Ana. Hindi lang pala ang ina niya ang may kasalanan, pati ang ama niya ay nabiguring panindigan ang pamilya nila. At ngayon, siya ang iniwan sa gitna ng mundong hindi niya kailanman pinili. Nang bumaba si Lola mula sa 2 palapag, payapa ang mukha nito. 2 araw na lang. Kapag natapos ang 7 gabi at hindi mo binuksan ang silid, mananatili siyang nakakulong. Pero kapag binuksan mo, baka wala nang makapigil. Bakit hindi niyo na lang siya patayin? Tanong ni Ana, may bahid ng desperasyon. Hindi pwedeng patayin ang isang aswang na pinili ng madilim na diwata. Hindi siya ordinaryong halimaw, isa siyang sanggol ng gabi. Isang sinapian ng espiritong hinugot sa lupaing ipinagbabawal. Habang lumalalim ang araw, lalong dumidilim ang paligid. Kahit 2:00 pa lang ng hapon, tila 6:00 na sa labas. Ang mga ibon ay hindi na kumakanta, at ang mga alagang pusa ay ayaw lumapit sa bahay. Muling sumapit ang gabi. Nasa ibaba si Ana, nakatitig sa litratong nakuha niya, ang sanggol sa bisig ni Lola. Naisip niya, paano kung totoo ang lahat ng ito? At paano kung kaya kong baguhin ang kapalaran ng aking ina? Hindi niya alam kung anong puwersa ang gumalaw sa kanya. Basta't naramdaman niyang tumayo siya, hakbang-hakbang paakyat sa itaas. Wala si Lola sa hagdan, baka nagdadasal, baka nakatulog. Huminto siya sa harap ng pintuan. Nilapit ang tainga. Tahimik. Ngunit sa tahimik na yon, may narinig siyang mga kataga mula sa kabilang panig, anak-anak ko. Ana, tinig iyon ng isang inang nananabi. Malambing, mahina, at puno ng pangungulila. Umiyak si Ana. At habang umiiyak, dahan-dahan niyang hinawakan ang seradura. Hindi niya namalayang umiikot na ang kanyang kamay sa seradura. Bahagyang bumukas ang pintuan, at mula sa makitid na siwang ay bumulwak ang malamig na hangin na may amoy na singhalimuyak ng nabubulok na bulaklak at lumang kandila. Ana, ang tawag na yon, hindi na basta tinig. Isa itong paanyaya. Isa itong panaghoy. At higit sa lahat, isa itong pamilyar. Parang tinig na narinig niya sa kanyang mga panaginip bilang bata, tuwing siya'y umiiyak sa gabi. Ang tinig na tila yumayakap sa kanyang puso noon, ngunit ngayoy lumalagos sa kanyang kaluluwa. Anak ko, ngunit bago pa man niya tuluyang maitulak ang pinto, may kamay na biglang humatak sa kanya palayo. Si Lola.
Hindi ito ang kanyang kinagis ng lola na mahina at malambot ang katawan. Ang lola ngayon ay matatag, mabilis, at tila may lakas ng isang taong 30 taong gulang. Niyakap siya nito ng mahigpit at sabay na isinara ang pintuan, isinangkal ang 3 kandado, at nagwikang may lumang dasal sa wikang hindi maintindihan ni Ana. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Ana habang nagpupumiglas. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Lola. "Kapag binuksan mo yan ngayon, hindi lang siya ang lalabas. May kasamang higit pa. At kapag pinapasok mo sila, hindi lang ikaw ang mamamatay, buong baryo ang mawawala." Napahinto si Ana. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Napaupo si Lola sa sahig, hinihingal, tila nang hina bigla. May kasunduan noon. Isang orasyon ang nagtali sa kanyang katawan at kaluluwa. "Ako ang tagapagbantay. Araw-araw, binabantayan ko ang lakas ng selyo. Pero humihina ito habang ako'y tumatanda. Bakit hindi niyo sinabi sa mga tao?" "Sinubukan ko. Pero sino ang maniniwala sa matandang baliw? Wala na ring natira sa ating angkan, Ana. Lahat sila, pinsan mo, tiyuhin mo, maging tatay mo, kinuha na ng dilim." Biglang may malakas na kalabog mula sa loob ng silid. Bug! Umalinggaw ito sa buong bahay. Kasunod ay mga gasgas sa kahoy, at ang paulit-ulit na panaghoy, "Papasukin mo ako anak, napahagulhol si Ana. Kung siya nga ang nanay ko, bakit kailangan siyang ikulong?" Tumingin si Lola, ang mga mata ay punong-puno ng kirot. "Dahil hindi siya nawala naging halimaw siya, Ana. Hindi na siya ang nanay mong minahal ko." May pumasok sa kanya. Isang matandang aswang na galing pa sa hilagang gubat. Ipinanganak ka na siya'y sinapian. Noong araw na isilang ka, ayaw kanyang iluwal, pinipilit kanyang kainin sa sinapupunan. Nagtawag ako ng komadrona ng albularyo ng pari. Wala silang nagawa. Ako ang gumawa ng selyo. At ako ang nagkulong sa kanya. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Ana. Ang ina na akala niya'y patay na, ay isinakripisyo ng mismong sariling ina. Nakakulong ngayon sa silid, may dalang panaghoy na tila totoo, tila ina, pero marahil halimaw. Lumapit si Ana sa pintuan, idinikit ang palad. "Makung nandyan ka nga, patawarin mo ako." Hindi ko alam ang totoo, biglang bumukas ang mga ilaw sa buong bahay, ngunit hindi dahil sa kuryente. Isa-isang nagliyab ang mga kandilang wala naman doon kanina. Umihip ang malakas na hangin mula sa kisam, at mula sa ilalim ng pintuan ay lumabas ang usok na kulay abo. At mula sa usok, unti-unting bumuo ng anino sa sulok ng kisam. Isang aninong may anyo ng babae. Mahaba ang buhok, manipis ang katawan, ngunit ang mukha ay walang mata. Itim lang ang butas ng mata, at ang bibig ay nakanganga ng ubod ng lawak, halos abot sa tainga. "Lola!" Biglang hinila ni Lola si Ana at itinulak sa hagdan pababa. Isinara niya muli ang itim na pinto at winasak ang mga kandila sa paligid. Bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na tulad ng dati. Dahil sa gabing iyon, nakita ni Ana ang hindi dapat makita ng isang tao. Isang nilalang na may dugo niya. Isang anyo na kalahating ina, kalahating bangungot. Isang nilalang na, sa kabila ng lahat, ay tila may bahagi ng pagkataong nananawagan pa rin sa kanya. Bumaba si Lola, tahimik. Sa kamay niya, may hawak siyang bagong orasyon. Isang papel na may dugo ni Ana. "Ang ikapitong gabi ay malapit na," bulong ni Lola. "At kung hindi mo kaya ikaw ang magiging susunod." Sumapit ang ikalimang araw at kasabay nito, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lumang bahay. Hindi na muling bumalik si Lito mula nang iwan si Ana. Wala ring ibang tao sa paligid ng baryo. Hindi dahil wala silang pakialam kundi dahil alam nilang huwag makialam. "Lola," bulong ni Ana habang sila'y sabay kumakain ng lugaw sa lamisang may lamat na, "totoo ba lahat ng to? O baka baliw na lang talaga tayong dalawa?" Tumingin si Lola, walang ngiti, walang emosyon. Hindi baliw ang nakakakita ng totoo. Baliw ang mga naniniwalang normal ang lahat kahit pabulok na ang paligid. Pagkatapos kumain, inabot ni Lola kay Ana ang isang lumang susi. Kalawangin. Mabigat. At may ukit na hindi niya maintindihan. "Ano to?" "Yan ang susi ng silid ng katotohanan. Hindi mo yan gagamitin para buksan ang pinto sa taas. Yan ay para sa ilalim ng bahay." Napakunot noo si Ana. "May silid sa ilalim?" Tumayo si Lola at lumakad patungo sa paanan ng hagdan. Inangat niya ang isang lumang alpombra,
at doon lumantad ang isang trapdoor, gawa sa makapal na kahoy, may mga ukit ng bituin, mata, at krus na baliktad. Sa gitna ay ang seradura ng susi. Ngunit bago ka bumaba, handa ka na ba sa mga tanong na wala ng sagot na magaan sa dibdib? Hindi sumagot si Ana. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na para buksan ni Lola ang lagusan. Mula sa loob, bumulwak ang alikabok at amoy ng panahon. Sinalubong sila ng mga baitang pababa, madilim at masikip. Ilang hakbang pa lamang ay nakarinig na si Ana ng mahihinang ungol, parang mula sa isang sanggol na umiiyak, ngunit masyadong malalim ang tinig. Pagkarating sa dulo, isang malaking silid ang sumalubong sa kanila. Nasa gitna nito ang isang lumang kuna, pinalilibutan ng mga kandila at anting-anting na nakasabit sa kisam. Sa loob ng kuna ay may nilalang, maliit, parang bata, ngunit hindi pangkaraniwang bata. Ang balat nito ay kulay abo, may patsi-patsing itim, at ang mga mata ay dilat ngunit walang puti, itim lahat. Ang kuko nito ay mahaba, tila bakal, at ang buhok ay manipis, parang sapot ng gagamba. Hindi gumalaw ang nilalang, ngunit alam nilang gising ito. Sapagkat sumusunod ang mga mata nito kay Ana habang siya ay lumalapit. Yan ang itinatago ko ng halos 30 taon, bulong ni Lola. Siya po ba ang ina ko? Hindi. Siya ang kapatid mo. Napaatras si Ana. Kapatid ko. Ipinanganak siya ng ina mo 3 araw bago ka isilang. Ngunit hindi siya iniluwal bilang tao. Siya ay bunga ng pagsapi ng aswang sa sinapupunan ng iyong ina. Nilapitan ni Lola ang kuna, inilabas ang isang bote ng langis at pinahiran ang paligid ng kuna ng bilog na pangontra. Nang ipinanganak siya, gusto siyang alagaan ng ina mo. Ngunit kitang-kita ko ang mga mata niya, gutom, galit, at pagkamuhi. Hindi siya nagugutom sa gatas kundi sa dugo. Bakit di niyo siya pinatay? Dahil bata pa rin siya. At sa kabila ng kanyang anyo, may bahagi siyang tao. Isa siyang nilalang sa gitna, kalahating tao, kalahating halimaw. At naniniwala akong kapag nalinis ang kanyang dugo, maaari siyang mamuhay. Napaupo si Ana. Nakatitig siya sa kanyang kapatid. Parang sanggol na walang kamalayan, ngunit tila may isip. Sa bawat hininga nito ay may kaluskos na nagmumula sa paligid. Ang mga kandila ay parang sumasabay sa kanyang paghinga, lumiliwanag, dumidilim. Bakit ako kailangang bumalik? Dahil sa kanya? Higit pa riyan. Dahil ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ito. Kapag ako'y nawala, ikaw ang magpapatuloy ng pagbabantay. Hindi lang sa kanya, kundi sa ina mo. Biglang umalingaw ang iyak mula sa taas, mula sa itim na pintuan. Isang iyak na hindi na pangkaraniwang tao. Parang pinagsamang sigaw ng sanggol, buntong hininga ng bangkay, at huni ng hayop sa gubat. Malapit na, sabi ni Lola. Ang ika-7 gabi ay lalabas siya. Tumayo si Ana. Hawak pa rin ang susi. Paano kung may ibang paraan? Paano kung kaya kong kausapin ang nanay ko? Paano kung kaya kong palayain siya, pero hindi hayaang sumama ang dilim? Hindi ka handa, mariing sagot ni Lola. Isa kang anak na lumaki sa mundo ng mga tao. Hindi mo alam ang mga batas ng dilim. Kapag nilapitan mo siya ng walang pananggalang, papasukin ka niya. Hindi ka niya papatayin, gagamitin ka niya. At paggising mo kinabukasan, hindi ka na si Ana. Muling napatingin si Ana sa kuna. Tahimik na ngayon ang nilalang. Pero nang lapitan niya ito, bigla siyang nakarinig ng tinig sa kanyang isip. Ate, tulungan mo kami. Nang marinig ni Ana ang tinig na, ate, tulungan mo kami, sa kanyang isipan, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tila ba isang lihim na koneksyon ang biglang nabuksan, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa kaluluwang konektado sa dugo. Napatingin siya kay Lola. Hindi ko siya kinausap, sabi ni Ana. Hindi ko siya nilapitan. Pero nagsalita siya sa isip ko. Hindi nagulat si Lola. Dugo ninyo ang nag-uusap. Konektado kayo. Isang tinig, 2 katawan. Mag-ingat ka, Ana. Hindi lahat ng tinig ay totoo. Umakyat sila pabalik mula sa silid sa ilalim ng bahay. Sa bawat hakbang ni Ana, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Puno ng tanong ang kanyang isipan, paano kung may kabutihan pa sa kapatid ko? Paano kung may natitira pa sa pagkatao ng nanay ko? Paano kung mali si Lola? Habang iniisip niya ito, muling nagsimulang gumalaw ang mga bagay sa loob ng bahay, ang mga laruan sa lumang estante ay gumulong mag-isa, ang pinto ng aparador ay bumubukas at sumasara kahit walang hangin.
Minsan ay nakikita niyang may aninong sumusulyap mula sa salamin. Ngunit ang pinaka-nakabibingi ay ang katahimikan ni Lola. Sa loob ng 24 na oras, hindi na ito nagsalita pa. Tahimik lamang itong nagsusunog ng dahon ng sambong, naglalagay ng mga selyong papel sa bawat sulok ng bahay, at paulit-ulit na binibigkas ang orasyon na tila dasal o sumpa. Lola, putol ni Ana sa katahimikan, hindi ba kayo napapagod? Hindi tumingin si Lola. Pag napagod ako, kayo ang mamamatay. Gabi. Ika-5 gabi. Si Ana ay muling binabagabag ng panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na basta panaginip. Isang mundo ang bumuka sa kanyang harapan, ang lumang bahay, ngunit puno ng buhay, may mga lobo, musika, halakhak. Naroon ang kanyang ina, maganda, maaliwalas ang mukha, nakasuot ng puting bestida. Sa kanyang bisig ay ang sanggol, ang kakambal ni Ana, ngunit sa anyong tao. Halika, anak, sambit ng ina. Tingnan mo, kaya kong maging mabuti. Kaya kong maging ina. Tayo na't umalis. Kalimutan mo na ang mga lumang kwento ni Lola. At sa panaginip, unti-unting humakbang si Ana. Ngunit bago niya maabot ang kamay ng kanyang ina, biglang lumitaw si Lola mula sa anino, hawak ang itak, at sumigaw, huwag. Iyan ihey panloloko. Biglang nagbago ang mukha ng kanyang ina, mula sa maamo at mapayapa, naging kulay abo ito, lumaki ang mata, at bumuka ang bibig hanggang umabot sa leeg. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga pakpak ng paniki, at sinunggaban si Ana. Napasigaw siya. Nagising. Pawis na pawis. Ngunit pagdilat niya, nasa sala na siya. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. At sa harap niya, nakatayo si Lola. Galit ang mukha. Anong ginawa mo? Tanong ni Lola. Ako? Hindi ko alam. Nakatulog ako, may selyo na natanggal. Isa sa mga papel ng proteksyon ay sinunog. Tanging taglay mong lakas ang pwedeng gumawa niyon. Napahawak si Ana sa kanyang kamay, may bakas ng abo. Lola, baka may bahagi ng sarili kong gustong palayain siya, yan ang sinasabi ko, Ana, singhal ni Lola. Kaya kita binalaan. Kapag pinakinggan mo ang damdamin mo, mananalo siya. Kapag naniwala ka na kaya niyang magbago, bibigyan mo siya ng lakas. At kapag binigyan mo siya ng lakas, ikaw ang magiging bago niyang katawan. Muli katahimikan. Ngunit paano kung totoo ang nararamdaman ko? Paano kung may pag-asa pa siya? Hindi ito pelikula, Ana, ani Lola, pagod na. Kapag aswang ang isinilang, hindi yan basta nagbabago. Ang sinapian ay lalong tumitibay sa huling gabi. Sa ika-7 gabi, kung hindi natin selyuhan muli ang kanyang kaluluwa, masasanib siya sa sinumang pinakamalapit sa kanya. At sa pagkakataong ito, ikaw yon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, lumapit si Ana sa silid ng kanyang kapatid. Wala si Lola. Tahimik ang buong bahay. Sa kabila ng kaba, binuksan niya ang kuna, at sa kanyang gulat, ang nilalang ay nakatitig sa kanya. Ngumiti. Isang ngiting hindi masama. Hindi demonyo. Kundi parang isang batang gustong yakapin. Alam mo bang sinasabi niya sa akin sa isip ko na hindi siya masama, bulong ni Ana. Alam ko, sagot ng tinig ni Lola mula sa likod. Sinabi rin yan sa akin noon ng nanay mo. Lola, paano kung ako ang pumili ng kapalaran namin? Lumapit si Lola. Kung pipili ka, piliin mo ang paninindigan. Dahil ang habag, kapag inilapat sa maling pagkakataon, ay nagiging pagpatay sa mas marami. Napapikit si Ana. Sa loob ng kanyang puso, hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang masama o mabuti. Hindi lang ito tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa kapangyarihang pumili, laban o tanggapin. Papatayin ba niya ang kanyang ina't kapatid na halimaw o susubukan niyang itama ang kasaysayan? Maya-maya, bumulong muli ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isip. Isa ka sa amin at ikaw ang susunod. Ang ika-6 na gabi. Ang pinakamatagal sa lahat ng gabi. At ang pinakamahaba sa buhay ni Ana. Ang hangin ay tila mas malamig, mas matalim. Ang mga pader ng lumang bahay ay parang humihinga na, umuungol, pumapalag, at waring may buhay. Sa labas, walang buwan. Walang kulisap. Walang huni ng ibon. Parang ang kalikasan ay tumigil sa takot. Si Lola ay nakaupo sa gitna ng sala, nakasuot ng itim na damit pangrito, may bilog na asin sa paligid, may mga langis sa palad, at isang antigong aklat na hawak.
Sa bawat pahina ay mga sinaunang dasal na isinulat sa wikang hindi pangkaraniwan, wikang nilimot ng mga tao, ngunit inaalala ng mga nilalang ng dilim. Ana, wika ni Lola, ngayong gabi magpapasya ang tadhana. Isa sa atin ang mamamatay. O lahat tayo. Tumango si Ana, nanginginig ang kamay. Nakasuot siya ng puting duster, hindi para sa kagandahan, kundi bilang simbolo ng pagharap sa liwanag. Ngunit sa dibdib niya ay may nakatali, isang anting-anting, gawa sa buto, buhok, at tela ng kanyang ina. Magtago ka sa ilalim ng altar kapag sinabi kong ngayon na, bilin ni Lola. Hindi po ako magtatago. Hindi ito pagiging matapang, Ana. Ito ay paglalaban na hindi mo pa naiintindihan. Lola, kung ito man ang huling gabi natin gusto kong harapin ang katotohanan. Hindi para iligtas sila. Hindi para tanggapin. Kundi para makita ko kung sino talaga ako. Tumahimik si Lola. At sa katahimikang iyon, sabay silang tumingin sa hagdan. Yee! 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 May bumababa. Hindi ito tao. Ang katawan ay payat, tuyot, at ang balat ay parang tuyong dahon. Ang mga mata ay pulang-pula. Ang ngipin ay matutulis. Ngunit sa gitna ng kanyang kabuuan, dala niya ang mukha ng isang pamilyar, mukha ng isang ina, ng isang mahal sa buhay ng isang alaala. Anak ko, wika ng halimaw. Nanay, sagot ni Ana. Hindi siya ang nanay mo, sigaw ni Lola. Ngunit bago pa man makapagsalita pa si Ana, tumigil ang nilalang. Tumango. Ngumiti. At sa isang iglap-blag, nabasag ang bintana. Pumasok ang tatlong nilalang mula sa labas, may pakpak ng paniki, may paa ng kalabaw, at may bibig sa tiyan. Mga aswang. Mga kasama niya. Nagliyab ang mga kandila. Kumidlat sa labas. Sumigaw si Lola at sinimulan ang orasyon. Kumilos ang paligid. Umiikot ang hangin sa loob ng bahay. Kapag isinuko mo ang sarili mo, mapapalaya mo ang lahat. Walang palaya sa dilim, sigaw ni Lola. Ngunit isang aswang ang biglang sumugod kay Lola. Tumalsik ang matanda. Tumama sa dingding. Bumagsak ang aklat. Tumulo ang dugo sa kanyang sentido. Lola! Napaiyak si Ana. Niyakap niya ang matanda, ngunit wala ng malay. Humakbang ang nilalang patungo sa kanya. Sa kanyang isip, nagsalita muli ang tinig, tanggapin mo kami tayo'y isa. Tayo'y ina, kapatid, anak. Tayo'y kapangyarihan. Hinubad ni Ana ang anting-anting. Tiningnan niya ito. Sa kanyang mga palad, nandoon ang lahat ng kasaysayan, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng tanong. At sa isang saglit isinaksak niya ang anting-anting sa sahig. Tumalsik ang ilaw. Umangat ang kanyang katawan. Kung ako ang susi ako rin ang kandado, sigaw niya. Isinara niya ang kanyang mga mata, isinambit ang orasyon na kanyang nakita sa aklat bago ito bumagsak. Hindi niya ito inaral, ngunit tila may boses sa loob niya na nagtuturo. Sa dugo ng anak, sa ilaw ng ina, sa anino ng luma, selyuhan ang dilim sa loob ng katawan, huwag hayaang lumaya sa gabi ng huling halinghing. Umuga ang lupa. Pero ang higit na mabigat ay ang kirot sa dibdib, sapagkat sa kanyang isipan, nananatili pa rin ang huling tingin ng kanyang ina. Hindi isang halimaw. Hindi isang nilalang ng gabi. Kundi isang ina na nalungkot, nagsisi at marahil nagpaalam. Lumakad siya sa sala. Nandoon si Lola nakahiga, maputla, mahina, ngunit buhay. Nakatingin sa kisami, tila tahimik na nakikinig sa tugtog ng katahimikan. Lola, bulong ni Ana. Natapos na, mahina nitong tanong. Tumango si Ana. Wala na sila. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Lola. Hindi sa takot, hindi sa sakit. Kundi sa ginhawang matagal na niyang hinihintay. Matagal ko nang pinangarap ang araw na to, akala ko mamamatay akong dala ang sumpa. Pero hindi ko akalaing ikaw ang susi. Umupo si Ana sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong ginawa ko. Hindi ko rin alam kung tama ang lahat ng desisyong pinili ko. Pero alam kong hindi ako lumaban para pumatay. Lumaban ako para pumili. Tumango si Lola. At pinili mong manatiling tao. 2 buwan ang lumipas. Naging tahimik muli ang baryo. Bumalik na ang ilang dating residente. Ang mga bulong-bulungan ukol sa aswang sa lumang bahay ay unti-unting nawala. Pero ang bahay ay hindi iniwan ni Ana.
siya na ang bagong tagapagbantay. Sa ilalim ng altar sa sala, muling sinelyuhan ang lumang anting-anting, ipinasok sa kahon, at nilagyan ng babala, buksan lang kung ang gabi ay umabot ng 3 araw. Ginawang silid-aralan ni Ana ang dating silid ng kanyang kapatid. Dito niya itinuro sa mga batang taga-baryo ang tungkol sa kasaysayan, alamat, at ang kahalagahan ng katotohanan sa gitna ng kwento. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may dala pa rin siyang alaala, hindi bilang bangungot, kundi paalala na minsan siyang tumayo sa harap ng kadiliman at pinili ang liwanag. Siyam,